sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. May mga tao na handang sumaway sa mga ipinagbabawal dahil sa curious sila. O kaya ay isa yon sa mga nagpapasaya sa kanila. Sabi nga ay masarap ang bawal. Pero paano kung ang paggawa ninyo sa ipinagbabawal ay siya ring magiging daan upang maranasan ninyo ang isang experience na hindi mo makakalimutan? Masasabi mo pa rin ba na masarap pa rin ang bawal? Dear Papa Dudut, nangyari ito ilang years na ang nakakalipas. Actually, matagal na kaming break ng boyfriend ko nang mangyari ito. Ito yung experience na masasabi kong hindi ko talaga makakalimutan forever. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Katie. As of now ay meron na akong sariling pamilya. 2 na ang anak ko at masasabi ko na happy ako sa aking buhay sa ngayon. Kumbaga ay kontento na ako. Hindi man gaanong kabongga, ang importante para sa akin ay buo ang aking pamilya at wala kaming sakit. Masasabi ko na noong kabataan ko ay talagang matigas ang ulo ko, Papa Dudut. Ako yung klase ng tao dati na kapag sinabing hindi pwede ay ginagawa ko pa rin. Kapag sinabing bawal ay pinupush ko pa rin. Kaya sakit din talaga ako ng ulo ng parents ko. Isa sa mga ipinagbabawal sa akin noon ay ang pakikipag-boyfriend. Hanggang hindi pa ako nakakatapos ng kolehiyo. Ang buong akala ng mga magulang ko ay sinusunod ko ang sinasabi nila. Na bawal pa akong magjowa pero wala silang kalam-alam. Na 3rd year high school pa lamang ako ay meron na akong boyfriend sa eskwelahan. Hindi ko yun sinasabi sa kahit na sino kasi natatakot ako na baka isumbong nila ako sa nanay at tatay ko, Papa Dudut. Naging matagumpay ako sa pagtatago sa kanila na meron na akong boyfriend ng panahon na yon. Sobra ko naging maingat sa mga galaw ko. Sinasabi ko rin kasi sa mga naging jowa ko dati na kami lang dapat ang makakaalam ng relasyon namin kasi bawal pa akong magka-boyfriend. At naiintindihan naman nila ako. Nang nasa college na ako ay nagkaroon ako ng panibagong boyfriend na nakatira sa kabilang barangay, si Enzo. Matanda siya sa akin ng 3 taon. Nagkakilala kami ni Enzo noong nagkaroon ng liga ng basketball sa lugar namin dahil malapit na ang fiesta. Isa si Enzo sa naglalaro noon na talagang tinitilian siya ng mga kababaihan at mga kabekihan. Papa Dudut, hindi na yon nakapagtataka kasi gwapo siya at matangkad. Kahit na hindi siya magaling maglaro ng basketball ay siya pa rin ang paborito ng crowd. Isa ako sa mga tumitili kapag ipinapasok si Enzo para maglaro. Talagang unang kita ko pa lamang sa kanya ay nagkaroon ako ng crush sa kanya. Sinabi ko pa nga sa mga kaibigan ko na akin si Enzo. At wag na silang makiagaw pa. Pero biro ko lang naman yon at wala akong kamalay-malay na magiging akin pala talaga si Enzo. Isang gabi, Papa Dudut, nang matapos ang laro ni na Enzo at pauwi na kami ng mga kaibigan ko ay nagulat ako. Nang hinabol kami ni Enzo, hindi ako makapaniwala nang ibinigay niya sa akin ang jersey niya at nakipagkilala siya sa akin. Kilig na kilig ako pero hindi ko pinapahalata kasi kasama ko ang mga kaibigan ko. Natatakot ako na baka isumbong nila ako sa parents ko, Papa Dudut. Sinabi ko sa mga friends ko na crush ko lamang si Enzo. Pero wala akong balak na jowain kasi
bawal pa nga akong makipagrelasyon kasi hindi pa ako tapos mag-aral ng kolehiyo. Mabuti na rin kasi ang nag-iingat, Papa Dudut. Pero deep inside, halos bumula ng bibig ko sa sobrang kilig nang makipagkilala si Enzo sa akin. Itinago ko at hindi ko nilabhan ang jersey niya kahit na amoy pawis pa yon. Itinabi ko pa ngayon sa pagtulog ko at inaamoy-amoy. Doon na kami nagsimula ni Enzo na palaging magkita ng palihim. Agad kong sinabi sa kanya na walang pwedeng makaalam na nagkikita kami kasi pagbabawalan at pagagalitan ako ng nanay at tatay ko. Naintindihan naman ako ni Enzo, Papa Dudut. Landian lamang kami noong una. Kilig-kilig lang hanggang sa sinabi sa akin ni Enzo na may gusto siya sa akin at gusto niya akong maging girlfriend. Talandi pa ako ng panahon na yon, Papa Dudut, kaya pumayag na agad ako na maging kami ni Enzo kahit na hindi ko pa siya gaanong kakilala. Nalaman ko rin kay Enzo na kaya pala hindi ko siya nakikita dati kahit nasa kabilang barangay lamang siya ay dahil sa bago pa lamang sila sa lugar namin. Nakatira pala talaga siya sa Maynila at pinadala siya ng mga magulang niya sa bahay ng tita Rona niya na tinitirhan niya noon, Papa Dudut. Masyado raw kasi siyang pasaway kaya inilayo muna siya sa mga kabarkada niya sa Maynila. Ayon pa kay Enzo ay walang kasama sa bahay ang tita Rona niya. Isa pala itong matandang dalaga. Ang totoo ay kilala ko ang tita ni Enzo pero hindi ko pa siya nakakausap. Alam ko na aktibo sa simbahan ang tita niya. At kapag nagsisimba ako ay nakikita ko siya, Papa Dudut. Inamin sa akin ni Enzo na naiinip siya sa bahay ng tita Rona niya dahil silang dalawa lamang doon kaya madalas ay lumalabas siya. Sa nalaman ko na yon, Papa Dudut, ay natakot ako na baka isang araw ay bigla na lamang bumalik sa Maynila si Enzo pero ang sabi ni Enzo ay hindi na siya babalik doon dahil nakilala na niya ako. Sabi pa niya, bago raw niya ako makilala ay pinipilit niya ang mga magulang niya na bumalik na siya pero nagbago na raw nang makilala niya ako. Nagkaroon na raw siya ng reason para magstay sa lugar namin ng dahil sa akin. Diba? Ang galing mang bola ni Enzo. At dahil sa bata pa ako noon ay paniwala ako sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko akalain na ipapakilala ko ni Enzo sa tita Rona niya. Dinala niya ako sa bahay nila at ipinakilala niya ako sa tita niya bilang girlfriend niya. Ang sabi sa akin ni Enzo ay alam ng tita niya na secret ang aming relationship dahil sa mga magulang ko. Ang ipinayo lang daw sa amin ni tita Rona ay huwag kaming padalos-dalos sa mga gagawin namin. Huwag daw kaming lalagpas sa aming limitasyon lalo na at nag-aaral pa ako. Alam ko na ang ibig sabihin ng tita ni Enzo sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Malaki ang bahay ni tita Rona, Papa Dudut. 2 palapag yon at merong 4 na kwarto sa itaas. Ang ibaba ay gawa sa semento habang ang itaas ay makapal na uri ng kahoy ang dingding. Halata na medyo luma na ang bahay. Isa pa sa mga napansin ko ay parang madilim sa loob ng bahay nila kahit pa malalaki roon ang bintana. May kakaiba agad akong naramdaman na hindi ko ma-explain. Yung kahit na sinasabi ni Enzo na 2 lang sila ng tita niya roon ay para bang may iba pa silang kasama. Maya-maya kasi meron akong narinig na ingay sa itaas na parang may tumatakbo. Gawa kasi sa kahoy ang sahig sa 2nd floor. Kaya kapag may maglalakad o lalo na kapag may tatakbo ay maririnig talaga. Enzo, hindi kaya isumbong tayo ng tita mo kina mama? Tanong ko kay Enzo nang nasa labas na kami ng bahay nila.
Hindi yun no. Kinausap ko na siya. Wala siyang balak na makialam sa atin basta gagawin lang natin yung sinasabi niya. Yung hindi pa natin pwedeng gawin yung alam mo na. Ang sabi pa ni Enzo. Ay, hindi pa talaga no, baka mabuntis ako no. Nag-aaral pa ako, baka patayin ako ni na mama at papa kapag nangyari yun. Ang sabi ko. Pagdating sa ganung bagay ay hindi naman mapilit si Enzo, Papa Dudut. Okay na siya sa kiss at iyakap. Hanggang doon lang din kasi ang kaya ko pang ibigay sa kanya. Ayon pa kay Enzo ay handa siyang maghintay hanggang sa makatapos ako ng kolehiyo para maging legal na kami sa side ko, Papa Dudut. Nang magkita kami ni Enzo sa basketball court ay sinabi niya sa akin na pinapapunta ako ni Tita Rona sa bahay nila. Magluluto raw ng dinner ang tita niya para sa amin, kaya dapat ay pumunta ako. Bukas na raw yon kaya dapat ay hindi ako mawala. Nagpaalam naman ako kina mama na malilate ako ng uwi dahil may mga kailangan kaming gawin ng mga classmates ko. Kapag gano'n naman basta about sa pag-aaral ay pinapayagan ako ni na mama. Kaya after ko sa school ay dumiretso na ako kina Enzo. Pero nagtaka ako kasi wala roon si Tita Rona. Si Enzo lang ang tao sa bahay nila. Tinanong ko si Enzo kung nasaan ang tita niya at ang sabi nito ay meron talaga itong pinupuntahan na mga kaibigan nito at kung minsan ay ilang araw itong wala sa bahay. At sa pagkakataon na yon ay 3 araw daw na wala si Tita Rona sa bahay. Kaya mo ba ako pinapunta rito kasi ikaw lang ang tao? Enzo, sinasabi ko na sa iyo ha, kung may binabala ka ay huwag mo nang subukan. Ang sabi ko pa kay Enzo. Wala no, wala akong binabalak. Gusto ko lang na masolo kita. Yung tayong dalawa lang. Saka ako talaga ang nagluto. Masarap akong magluto. Dito ka na kumain. Turan pa ni Enzo. Magkasabay kaming kumain ni Enzo habang kumakain kami. Ay may naririnig akong tumatakbo sa second floor. Hindi tuloy ako makapag-concentrate sa pagkain dahil may kakaibang epekto sa akin yung napapakinggan ko na yon, Papa Dudut. Sigurado ka bang ikaw lang talaga ang mag-isa rito? Tanong ko. Oo, bakit? Tanong pa ni Enzo. Kasi kanina pa ako may napapakinggan na parang tumatakbo sa itaas. May tao ba doon? Tanong ko. Wala at saka paano magkakaroon ng tao sa itaas? Umalis nga si Tita Rona. Sabi ni Tita, ganito raw talaga ang bahay na ito. Luma na kasi kaya minsan ay gumagalaw na ang mga sahig. Wala yun. Sambit pa ni Enzo. Sa kabila ng sinabi niyo ni Enzo ay hindi pa rin nawala ang pagkabahala ko, Papa Dudut. After naming mag-dinner ay sinabi ko kay Enzo na kailangan ko nang umuwi kasi magtataka na ang mga magulang ko kapag nagtagal pa ako. Pinigilan ako ni Enzo at ang sabi niya ay doon na ako matulog. Hindi ako pumayag at nagtampo sa akin si Enzo. Aniya, minsan lang dumating ang ganung pagkakataon na wala siyang kasama sa bahay. Gusto lang daw niya akong masolo nang hindi kami nagtatago sa ibang tao. Nag-promise siya na wala namang kaming gagawin na hindi pa pwede kaya wala akong dapat na ipag-alala. Naawa ako kay Enzo kasi na-feel ko na gusto niya talaga akong makasama pa ng mas matagal. Kaya lang ay hindi talaga pwede para sa gabi na yon dahil ang paalam ko sa amin ay uuwi din ako. Nag-promise na lamang ako kay Enzo na sa susunod na gabi ay doon ako matutulog sa bahay ni Tita Rona. Kailangan ko lang talaga magpaalam sa mga magulang ko. Pumayag naman si Enzo pero sana raw ay tuparin ko ang sinasabi ko na doon talaga ako matutulog sa susunod na gabi. Umuwi na ako sa amin and the next day sa almusal ay nagpaalam na ako kina mama at papa na kunwari ay hindi pa tapos ang ginagawa namin ng mga classmates ko sa isang subject. Ipinaalam ko sa kanila na sleepover yon dahil kailangan na naming matapos yon. Bago ko pinayagan ni na mama at papa ay napakarami nilang tanong kagaya ng kung sino-sino ang kasama ko. Kung puro ba babae kami
at kung saang bahay kami makikitulog. Mabuti't nakapag-prepare na ako ng mga isasagot ko sa tanong nila kaya hindi ko na kailangan pang mag-isip at mag-rattle sa mga tanong nila, Papa Dudut. Na-impress pa nga ako sa sarili ko kasi napaniwala ko na totoong mag-i-sleep over ako sa bahay ng isa kong kaklase kahit ang totoo ay doon ako matutulog sa bahay ni na Enzo. Sanay na rin naman akong magsinungaling sa kanila pagdating sa ganong bagay dahil high school pa lamang ako ay ginagawa ko na yon. Pero syempre hindi pa rin nawawala ang kaba ko kapag nagtatanong sila. In the end ay pinayagan naman nila ako basta mag-iingat lamang daw ako. Maagang natapos ang last subject ko para sa araw na yon. Kaya bandang alas 4 ay nandun ako sa bahay ni Tita Rona. Tuwang-tuwa si Enzo dahil tinupad ko na ang promise ko sa kanya. Mas lalo pa siyang natuwa kasi sinabi ko na doon na rin ako matutulog. Ipinaalala ko sa kanya na may mga bagay kaming hindi dapat gawin at alam niya raw yon, Papa Dudut. Sinabi ko kay Enzo na gusto kong matulog kasi inaantok na ako. Hinatid ako ni Enzo sa kwarto niya sa second floor. Meron yung kama na kasya ang 2 tao tapos may malaking bintana. Nakuha ang atensyon ko ng isang cabinet na may glass door. Dahil puno yun ng mga laruan ng bata na puro panglalaki. Sa tabi ng cabinet ay meron isang malaking kahon na puro mga laruan din ang laman. Kagaya ng bola, robot at kung ano-ano pa. Sa iyo bang mga laruan na to? Ang laki mo na pero naglalaro ka pa rin? Biro ko kay Enzo. Hindi sa akin yan, sa anak ni Tita Rona. Tugon pa ni Enzo. May anak si Tita Rona? Nasa na? Akala ko ba'y matandang dalaga siya? Magkakasunod kong tanong. Oo nga pero patay na ang anak niya. Nagkaroon siya ng asawa dati pero nang mamatay ang anak nila ay hiniwalayan siya. Sa pagkakatanda ko ay 7 years old lang yung anak ni Tita nang mawala. Ang bata pa no? Sayang nga eh. Kung buhay sana yun malamang kasing edad ko na yun. Sambit pa ni Enzo. Tinanong ko si Enzo kung bakit nasa kwartong yon ang mga laruan ng namatay na anak ni Tita Rona. At ang sabi niya ay yun daw kasi ang kwarto ng anak ng tita niya. Talaga raw ayaw itapon ni Tita Rona ang mga laruan kasi ala-ala ang mga yon ng anak nito. Kahit nalaman ko na napatay na ang may-ari ng kwarto ay wala akong naramdaman na takot, Papa Dudut. Naisip ko na matagal nang wala ang anak ni Tita Rona at isa pa ay hindi rin ako nakakaramdam ng mga multo at hindi open ang third eye ko. Naniniwala naman ako sa mga multo at kung ano-ano mga paranormal pero hindi ako matatakutin, Papa Dudut. Nang humiga na ako sa kama ni Enzo ay iniwanan na niya ako para makatulog ako ng maayos. May electric fan naman doon kaya kahit na ganong oras ay hindi mainit. Pakiramdam ko ay nasa sariling bahay namin ako kasi ang bilis kong nakatulog doon, Papa Dudut. Pero bigla akong nagising. Nang may narinig akong mabilis na tumakbo sa mismong loob ng kwarto. Napabalikwas ako ng bangon at madilim na ng time na yon. Kaya medyo matagal na rin akong nakatulog. Pagmulat ko ay may nakita akong tao na tumatakbo sa isang sulok tapos bigla siyang nawala, Papa Dudut. Alam kong bata siya kasi hindi siya gaanong katangkad. Hindi ko nakita ang itsura niya kasi madilim pero nakita ko ang shape ng katawan niya, Papa Dudut. Kinusot ko ang mga mata ko. Kasi baka nagkakamali lamang ako ng paningin ko lalo na at kakagising ko lamang. Tumayo na ako at nang buksan ko ang ilaw ay wala akong nakitang bata o kahit na sinong tao sa kwarto ni Enzo. Ako lamang ang mag-isa roon. Medyo kinalabutan ako kasi naalala ko na sa kwarto nga pa lang yon. Natutulog dati ang anak na namatay ni Tita Rona. Pumasok sa isipan ko na baka nagpaparamdam sa akin ang anak niya, Papa Dudut. Pero dahil sa hindi naman ako matatakutin ay hindi ako masyadong naapektuhan noon.
Buwaba ako at naabutan ko si Enzo na nanonood ng TV sa may sala. Nakapagluto na raw siya ng hapunan namin at hinihintay na lamang niya ako na magising. Hindi na niya ako ginising kasi baka raw talagang inaantok ako. At habang kumakain kami ni Enzo sa may kusina ay naisipan kong magtanong sa kanya. Ayaw kasing mawala sa isipan ko yung nakita kong batang tumakbo sa kwarto kung saan siya natutulog. Enzo, sa bahay na ito ba ay namatay yung anak ni Tita Rona? Tanong ko. Sa pagkakaalam ko, hindi, sa ospital. Nagkasakit kasi yun eh, tugon pa ni Enzo. Hindi ba ilang buwan kang nandito? Nagpaparamdam na ba sa iyo yung anak ni Tita? Tanong ko pa. Hindi no, saka matagal ng patay yun. Hindi na yun magpaparamdam. Bakit mo na itanong? Ang natatawang sabi pa ni Enzo. Wala naman. Naisip ko lang na baka nagpaparamdam siya sa inyo dito. Turan ko. Umatras ako na sabihin kay Enzo ang nangyari noong magising ako sa kwarto niya. Baka kasi isipin niya ay gumagawa ako ng kwento o kaya ay nagsisinungaling lamang ako. Hindi rin kasi ako sigurado kung totoo ba yung nakita ko o baka gawa lamang ng imagination ko. Baka masyado kong na-absorb yung kwento niya tungkol sa namatay na anak ni Tita Rona. Kaya ganon ang nangyari. Saka baka kapag sinabi ko pa yon ay masamain pa ni Enzo. Baka sabihin niya ay hindi ko nirerespeto ang alaala ng pinsan niya. Mamaya ay pagsimulan pa yon ang away naming dalawa. Pagkatapos naming kumain ay ako na ang nagpresentang maghugas ng pinagkainan namin, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay sinamahan ko na si Enzo na manood ng TV sa may sala. Nagkwekwentuhan lamang kami habang nanonood ng kung ano-ano. Siyempre napag-usapan na rin namin ang mga plano namin para sa relationship namin. Kagaya ng sana'y makatapos na ako ng pag-aaral para maging legal na kami sa pamilya ko. Sinabi ko kay Enzo na sana ay sipagin din siyang bumalik sa pag-aaral. Hindi kasi niya tinapos ang kurso niya, Papa Dudut. Napabarkada na siya at nawala na ng ganang mag-aral noon. Ang sabi naman ni Enzo, sa susunod ay mag-enroll na siya at doon na siya sa lugar namin mag-aaral para pwede pa rin kaming magkita anytime. Sinabi ko sa kanya na baka mas magiging madali kaming matanggap ng mga magulang ko kung makatapos siya ng pag-aaral. Saka magiging maganda ang buhay niya kapag meron siyang pinag-aralan. Basta magsipag lamang siya. Siya rin naman ang makikinabang ng malaki doon, Papa Dudut. Bandang 10:00 ay nakaramdam na ako ng antok. Kaya inaya ko na si Enzo na matulog na kaming dalawa. Wala naman akong pasok next day pero dahil sa sanay ang katawan ko na matulog ng maaga, ay ganong oras ay antok na ako. Pinatay na ni Enzo ang TV at ang lahat ng ilaw saka kami nagpunta sa kwarto niya sa second floor. Ang sabi ni Enzo ay sanay siyang nakabukas ang bintana kapag natutulog tapos ay nasa tapat ng bintana ang electric fan. Para raw yung malamig na hangin mula sa labas ay mahihigop ng electric fan paloob. Huwag daw akong mag-alala kasi simula nang dumating siya ay ginagawa na niya yon at walang nangyayaring hindi maganda, Papa Dudut. Nang makahiga na kami ni Enzo ay niyakap niya ako at hinaplos. Nakaramdam ako na may gusto siyang gawin kaya pinaalala ko sa kanya na hindi pa talaga po pwede. Ang ginawa ko ay naglagay ako ng 2 unan sa gitna namin, Papa Dudut. Nagreklamo pa nga si Enzo at yakap lang naman daw ang gusto niya. Sabi ko ay mas mabuti na ang sigurado at baka hindi pa siya makapagpigil. Sanay ako na matulog ng nakatagilid. Nakatalikod ako noon kay Enzo. Mabilis din akong nakatulog ng gabing yon kasi talagang inaantok na ako, Papa Dudut. Naging mahimbing ang tulog ko at talagang malamig kasi dahil sa electric fan at nakabukas na bintana. Mas gusto ko naman ng ganon. Mas maganda ang tulog ko kapag malamig ang kwarto. Bandang madaling araw nang malimpungatan ako at naramdaman ko na may nakayakap sa akin mula sa likod ko.
Dahil si Enzo lang ang katabi ko ay siya ang inexpect kong nakayakap sa akin. Hinayaan ko lamang si Enzo na nakayakap sa akin kasi yakap lang naman. Isa pa inaantok pa talaga ako kaya wala na akong ganang sawayin pa siya. Pero hindi nagtagal ay humahaplos na ang kamay niya sa braso ko. Hinihimas na niya ako, Papa Dudut. Kinilabutan ako kasi ang lamig ng palad niya. Yung parang humahawak siya ng matagal sa yelo tapos dinampi niya sa kamay ko ang kanyang palad. Ganon ang feeling. Enzo, ano ba? Turan ko na inaantok ang boses. Wala akong nakuhang sagot mula kay Enzo at tuloy pa rin ang paghaplos niya sa braso ko. Sinaway ko ulit si Enzo pero hindi pa rin siya tumigil. Doon na ako nainis, Papa Dudut, kaya humarap na ako sa gawin ni Enzo. Pero ang nakita ko ay ang una na nasa pagitan naming dalawa. Tapos si Enzo ay nakataligod sa akin at tulog na tulog. Imposibleng siya yung humahaplos sa akin kasi bago ko humarap sa kanya ay ramdam ko pa yung kamay niya na malamig sa braso ko. Wala namang sigurong kapangyarihan si Enzo na mabilis siyang gumalaw para makabalik siya ng mabilis sa pagkakapwesto niya ng ganon. Lahat na yata ng balahibo sa katawan ko ay tumayo ng sandaling yon, Papa Dudut. Feeling ko ay binuhusan ako ng isang timbang puno ng yelo. Nararamdaman ko pa rin sa braso ko yung malamig na kamay. Ganon pa man ay pinilit kong alisin yon sa isipan ko at bumalik na ako sa pagkakahiga. Kaya lang ay hindi pa rin pala tapos ang kababalaghan ng gabing yon. Dahil kakapikit ko pa lamang ay may narinig akong tunog ng bolang tumatalbog-talbog. Palapit ng palapit yun sa higaan hanggang sa halos nasa tabi ko na ang tunog. Nang sumilip ako sa ibaba ng higaan ay may nakita akong bola ng basketball sa ibaba ng kama, Papa Dudut. Mas lalong nadagdagan ng takot ko kasi sigurado ako na nasa kahon ng bolang yon bago kami humiga ni Enzo. Sa sobrang takot ko ay inalis ko na ang dalawang una na nasa gitna namin ni Enzo at isiniksi ko na ang sarili ko kay Enzo. Ako na ang yumakap sa kanya at dahil sa ginawa kong yon ay nagising ko siya. Katie, baka may mangyari sa atin. Bulong pa ni Enzo. Baliw, asa ka. Turan ko. Kanina ayaw mong yakapin kita tapos ngayon ikaw nang yumayakap sa akin. Ang sabi pa ni Enzo. Matulog ka na lang ulit dyan. Hayaan mo na lang ako. Sambit ko. Hindi na nagsalita pa si Enzo at hinayaan na lamang niya akong nakayakap at nakasiksik sa kanya. Kahit papaano ay nabawasan ang takot na nararamdaman ko ng oras na yon, Papa Dudut. Nagkaroon na rin ako ng hinala na hindi na basta imagination lamang ang nangyari sa akin, kundi totoo na. Ang hula ko ay nagpaparamdam sa akin yung namatay na anak ni Tita Rona. Nagtataka lamang ako na bakit sa akin siya nagpaparamdam. Hindi ko naman siya nakilala o wala akong personal na koneksyon sa kanya. Kaya sinabi ko sa sarili ko na yun na ang huling beses na mag-i-step over ako sa bahay na yon. Nag-promise ako sa sarili ko na kahit na anong gawing pilit ni Enzo na matulog ulit sa bahay ng Tita Rona niya ay hindi na talaga ako papayag pa. Hindi ko na kayang maka-experience muli ng ganon. Nang umaga na ay nauna pa akong nagising kay Enzo kahit kulang ako sa pagtulog. Dahil sa maliwanag na ay nawala na ang takot ko pero hindi pa rin nawawala sa ala-ala ko yung nangyaring nakakatakot. Halos hindi na rin ako makatingin sa mga laruan na nasa kwarto ni Enzo nang lumabas ako. Habang pababa ako ng hagdanan ay kinilabutan muli ako at pakiramdam ko ay may nakasunod sa akin sa pagbaba ko. May narinig kasi ako na yabag ng paa sa likuran ko. Imbes na lumingon para makita ko kung sino o ano ang nakasunod sa akin, ay binilisan ko na lamang ang paglalakad ko. Dumiretso ako sa banyo at pagkatapos kong gumamit ng banyo ay naisipan ko nang magluto ng almusal namin ni Enzo para makauwi na ako sa amin pagkakain naming dalawa.
Inabala ko ang sarili ko sa pagluluto para kahit sandali ay mawala sa isipan ko ang takot na nararamdaman ko ng sandaling yon. Hindi ko na kasi alam kung ano pa ang pwedeng mangyari o makita ko noon. Habang nagluluto ako ng pritong hotdog para ulam namin ni Enzo, sa sinangag ay may kakaiba na naman akong naramdaman. Feeling ko ay merong nanonood na tao sa likuran ko. Hindi na ako nakatiis pa, Papa Dudut, at nagsalita na ako. Sinabi ko na kung sino man siya ay huwag niya akong sasaktan kasi hindi ako masamang klase ng tao. Nandun lamang ako sa bahay na yon bilang bisita. Pero hindi pa ako tapos magsalita ay may narinig akong boses ng bata na bumubulong sa tenga ko. Ang sabi niya, "Laro tayo." Yung boses niya ay parang galing sa kung saan pero ramdam ko na nakalapit sa tenga ko ang bibig niya, Papa Dudut. Hindi ko na nga napigilan ang mapasigaw sa sobrang gulat at takot. Napatakbo na ako paalis sa kusina at maya-maya ay nagmamadaling bumaba si Enzo para tignan kung ano ang nangyayari sa akin. Ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? May ipis ka bang nakita? Ang nag-aalalang tanong ni Enzo sa akin. Ayoko na dito, uuwi na ako, ang sabi ko. Bakit nga? Tanong pa ni Enzo. Yung pinsan mo nagpaparamdam sa akin. Turan ko habang umiiyak. Ha? Sinong pinsan? Nagtatakang tanong pa ni Enzo. Yung namatay na anak ng tita Rona mo. Kagabi pa siya eh. Hindi ko alam kung anong trip niya sa akin. Aalis na ako, ang sabi ko. Tinawanan pa ako ni Enzo at ang akala niya siguro ay nagbibiro lamang ako, Papa Dudut. Pero nang napaiyak na talaga ako ay doon na niya nakita na seryoso ako sa mga sinasabi ko. Inayos ko na mga gamit ko at umalis na kaagad ako sa bahay na yon. Pag uwi ko sa amin ay nagtaka si na mama kasi namumugto ang mata ko. Ang sabi ko na lamang ay napuyat ako sa ginawa namin kaya namamaga ang aking mga mata. Buti at naniwala sila sa akin kaya hindi na sila nag-usisa pa. Kahit nandun na ako sa bahay namin ay kinikilabutan pa rin ako, Papa Dudut. Alam ko sa sarili ko na kung hindi ako matatakutin, ng time na yon ay tinabla na ako ng takot. First time ko kaya kasing maka-experience ng ganon. Naging paranoid na ako at ang naisip ko ay baka sumunod sa akin ang kaluluwa ng anak ni Tita Rona. Baka kahit nandun ako sa amin ay gambalain pa rin niya ako, Papa Dudut. Sa awa naman ng Diyos ay mukhang hindi niya ako sinundan. Kasi naging normal naman ang lahat sa akin. Yun lang ay nilaglat ako ng isang araw dahil siguro sa sobrang takot ko. Mabuti na rin at wala akong pasok ng araw na yon kaya nagpahinga na lamang akong maghapon. Kinabukasan habang nasa school ako ay nag-text si Enzo sa akin at inaya niya ako makipagkita sa kanya sa may basketball court. Kaya after ng school ay doon ako dumiretso. Sinabi sa akin ni Enzo na ang weird ko noong last time. Bakit ko raw nasabi na nagpaparamdam sa akin ang anak ni Tita Rona? Doon ko na ikinuwento sa kanyang lahat ng kababalaghan na nangyari sa akin sa bahay na yon. Ang tagal ko nang nasa bahay na yon, pero kahit na isang beses ay hindi naman niya ako pinaramdaman. Hindi ako nakaranas ng ganyan. Kahit nga si tita ay walang naikikwento sa akin na nagpaparamdam at nagpapakita sa kanya ang anak niya, ang sabi pa ni Enzo. Hindi ko rin alam kung bakit sa akin siya nagpaparamdam. Parang gusto niya siguro ng kalaro. Kasi nung nagluluto ako ay may narinig ako na batang nagsalita ng "Laro tayo." Turan ko. E di sana nakipaglaro ka sa kanya, ang sabi pa ni Enzo. Enzo, multo yun ano? Sa tingin mo sinong matinong tao makikipaglaro sa multo? Ang naiinis kong sabi. Oo nga pala. Sa bagay. Pero okay ka na ba? Tanong pa ni Enzo. Sinabi ko kay Enzo na okay na ako after kong lagnatin nang dahil sa sobrang takot. Ipinaalam ko rin sa kanya na hindi na ako mag-i-sleep over sa bahay nila
dahil ayoko nang maulit yung mga nangyari. Ang sabi ko po ay pwede naman na bumisita ako pero yung kagaya ng last na mag-i-stay ako ng buong gabi ay hindi na mangyayari. Ano ka ba? Kung nagparamdaman sa'yo ang anak ng tita ko, walang masamang gagawin yun sa'yo. Bata pa kaya yun, saka baka nakatuwaan ka lang niya. Pabaliwalang wika pa ni Enzo. Kahit na, ayoko pa rin. Nasasabi mo yan kasi hindi ikaw ang nakaranas ng naranasan ko. Turan ko kay Enzo. Bumalik na si Tita Rona sa bahay niya. Paminsan-minsan kapag may chance ay nagpupunta pa rin ako roon pero hindi na ako nagtatagal. Simula kasi na mag-step over ako doon ay may takot na akong nabuo sa bahay na yon, Papa Dudut. May ilang beses na birthday noon ni Tita Rona at na-invite ako ni Enzo kasi dalawa lamang daw sila ng tita niya ang magse-celebrate. Magluluto raw ng kaunti si Tita Rona. Nahiya ako na hindi pumunta at tapos ay wala rin akong pasok sa school ng araw na yon. Kaya pumunta na rin ako. Hindi ako natakot kasi hapon naman yon. Parang merienda lang. Pagdating ko sa bahay nila ay may simpleng handa na doon at kumain na kami kaagad. Habang kumakain kaming tatlo ay may narinig na naman akong tumatakbo sa second floor ng bahay ni na Tita Rona. Nagkunwari akong walang naririnig pero Papa Dudut, iba ang epekto sa akin ng mga naririnig ko. Nanlalamig ako at pinagpapawisan ng malapot. Napansin niyo ni Tita Rona at tinanong niya ako kung okay lang ba ako. At ang sabi ko ay medyo naiinitan lamang ako. Pagkatapos namin kumain ay nagpresenta akong tulungan si Tita Rona na magugas ng mga pinagkainan. Habang si Enzo ay umakyat sa kwarto niya. Habang nasa harap kami ni Tita Rona ng lababo ay parang may naguudyok sa utak ko na tanungin siya tungkol sa anak niya. Gusto ko kasing malaman kung totoo ba ang sinabi ni Enzo na hindi talaga nagpaparamdam sa bahay na yon ang anak ni Tita Rona. Nagkaroon naman ako ng lakas ng loob na magsalita. Sinabi ko kay Tita Rona na nabanggit sa akin ni Enzo na may namatay siyang anak. At kinumpirma ni Tita na totoo nga yon. Nang makita ko na okay lang kay Tita na pag-usapan ng anak niya ay nagtuloy-tuloy na ako, Papa Dudut, sa pagtatanong sa kanya. Tita, hindi po ba nagpaparamdam sa inyo ang anak ninyo? Tanong ko kay Tita Rona. Bakit mo naman yan naitanong? Turan pa ni Tita Rona. Sa totoo lang, Tita, kapag kasi nandito ako sa bahay ninyo ay kakaiba ang pakiramdam ko. Minsan po ay may napapakinggan akong tumatakbo sa itaas. Tapos nakita ko rin po yung mga laruan ng anak ninyo sa kwarto ni Enzo. Iba rin po ang naramdaman ko. Parang mabigat po eh. Sagot ko. Hindi ko na lamang sinabi na nag-sleep over ako roon at baka kung ano pa ang isipin ni Tita Rona. Narinig mo pa rin pala yung tumatakbo sa itaas. Ang totoo ay nagpaparamdam siya sa akin hanggang ngayon. Matagal na, pag-amin pa ni Tita Rona. Talaga po? Pero bakit ang sabi sa akin ni Enzo ay hindi sa inyo nagpaparamdam ang anak ninyo? Ang nagtataka kong tanong. Sinabi sa akin ni Tita Rona na sinadya niyang hindi sabihin kay Enzo ang pagpaparamdam ng anak niya dahil nag-aalala siya na baka matakot si Enzo. Madalas daw siyang umaalis ng bahay niya at naiiwang mag-isa roon si Enzo. Baka raw hindi kayanin ni Enzo ang mag-isa sa bahay niya kapag alam nito na kahit matagal nang wala ang anak niya ay nagmumulto pa rin po ito. Sa ginawa kong pag-amin kay Tita Rona ay may mga bagay pa siyang ikinuwento sa akin. May hinala raw siya na hindi pa rin tanggap ng anak niya na wala na ito. Baka nga raw iniisip nito na hanggang sa panahon na yon ay buhay pa rin siya. Masyado pa raw bata ang anak niya nang mawala ito at marami pa itong gustong gawin. Nakita ko ang pagpipigil ni Tita Rona na maiyak habang magkausap kami. Nakiusap siya sa akin na huwag ko na lang sabihin kay Enzo ang lahat ng napag-usapan namin dahil ayaw niya itong matakot sa bahay niya. Dahil sa mga na-confirm ko na nandun pa nga sa bahay na yon ang kaluluwa ng anak ni Tita Rona ay mas lalo akong natatakot kapag nandun ako, Papa Dudut.
Pero at least nalaman kong hindi ako nag-i-imagination o nababaliw na dahil hindi lang ako ang naka-experience noon. Isa na yata sa hindi ko makakalimutang nangyari sa akin sa bahay ni Tita Rona ay noong nagpakita na talaga sa akin ang anak niya. Papa Dudut, wala na naman noon si Tita Rona pero sabi ni Enzo ay maghapon lamang. Hindi ako pumasok sa school para lamang magkasama kami ni Enzo ng buong maghapon. Inabot na ako ng gabi at ang sabi ko kay Enzo ay kailangan ko nang umuwi kasi baka magtaka na ang mga magulang ko kasi wala pa ako sa bahay ng mga ganong oras. Naglambing si Enzo na magstay pa ako kasi wala pa naman daw si Tita Rona. Kung maaabutan man daw ako noon ni Tita Rona ay hindi naman ito magtataka kasi wala kami sa kwarto. Pero hindi na ako nagpapigil kay Enzo at iginit kong kailangan ko na talagang makauwi sa amin. Gumamit muna ako ng banyo bago ko umalis habang si Enzo ay umakyat na sa kwarto niya kasi nagtatampo nga. Paglabas ko ng banyo ay natigilan ako. Kasi may nakita akong batang lalaki na mabilis na tumakbo sa kusina at nagpunta siya sa sala. Bigla na lamang siyang nawala sa paningin ko, Papa Dudut. Para lang siyang usok pero kita ko ang hugis niya ng isang bata. That time may talagang nagtaasa ng mga balahibo ko sa sobrang takot. Nagmamadali kong kinuha ang mga gamit ko at umuwi na ako sa amin. Nang natutulog na ako sa bahay ay napanaginipan ko yung anak ni Tita Rona. Nandun daw kami sa kwarto ni Enzo at paulit-ulit niya na sinasabi sa akin na maglaro kami. Gusto raw niyang maglaro ng bola at mga robot. Ilang beses ko pang napanaginipan yon, Papa Dudut. Paulit-ulit ang panaginip ko at doon ko na-realize na baka nagkaroon ng connection ang anak ni Tita Rona dahil madalas akong nasa bahay nila. Nahinto rin ang ganong panaginip ko noong hindi na ako nagpupunta sa bahay ni Tita Rona dahil sa nag-break din kami ni Enzo. Bigla na lang kasi siyang bumalik sa bahay ng parents niya at hindi na siya nagparamdam pa kahit kailan. Nagtanong ako kay Tita Rona kung babalik pa si Enzo at ang sabi niya ay mukhang hindi na dahil nag-aaral na ulit ito. Nagka-text pa ako noon kay Enzo pero hindi na siya nag-reply. Kahit tawagan ko siya ay hindi na rin siya sumasagot. Hanggang sa hindi ko na makontak ang number niya. Siguro ay nagpalit na siya ng number o kaya ay blinak na niya ako. Nasaktan ako sa hindi pagpaparamdam ni Enzo sa akin. Pero pinagpapasalamat ko na rin na hindi ko na kailangan magpunta sa bahay ni Tita Rona at hindi ko na rin napapanaginipan pa kahit kailan ang anak niya. Hindi na rin nalaman ng family ko ang tungkol sa amin ni Enzo. Mabilis din naman ako nakamove on sa kanya at nag-focus na lamang ako sa aking pag-aaral. Na-realize ko rin kasi na hindi pa yon ang time para makipagrelasyon ako. Tama nga ang mga magulang ko. Saka na lang ako nakipagjowa ulit nang nagtatrabaho na ako at makalipas nga ang ilang taon ay nakilala ko na rin ang lalaking pinakasalan ko at ngayon ay masaya na kaming nagsasama. Lubos na nagmamahal, Katie. Maraming salamat, Katie, sa pagbabahagi ng iyong Papa Dudut stories. Alam po ninyo, kapag bata ka pa, may mga bagay na hindi pa lubusang naiintindihan. Lalo na mga bagay na ipinagbabawal sa iyo ng mga magulang mo. Sabi nga papunta ka pa lamang ay pabalik na sila. Maaari na para sa iyo ay nakakapanakal ang mga bawal, ngunit isipin mo rin na ito ay pwedeng proteksyon mo lamang. Proteksyon sa mga hindi magagandang bagay na pwedeng mangyari sa iyo. Mas mabuti na himay-himayin natin ng mabuti ang mga sinasabi sa atin ng mga nakakatanda sa atin. Kung ito ay para naman sa ating sariling kabutihan, sundin na lamang natin sila. At sa mga magulang ay huwag tayong huminto sa paggabay sa ating mga anak, lalo na't nakikita pa natin na kailangan pa nila ng ating mga paggabay. Ngunit sa paggabay ay bigyan din nila sa atin ng kalayaan na tuklasin ang kanilang sarili. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo, mga ka-online. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share
at mag-subscribe. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.